Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuloy na ang kasalang Lynette at RJ. Marami nga bang mamamaalam bago ang kasal nila? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay ng pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Tuluyan na nga tinakwil ni Zoe ang tatay niyang si RJ dahil mas pinili ni RJ si Lynette kesa kay Zoe. Labis na nagdamdam si Zoe dahil handang talikuran ni RJ ang pagiging ama niya kay Zoe, matuloy lang ang kasal nilang dalawa ni Lynette. Naninindigan na si RJ na papakasalan niya si Lynette sa ayaw at sa gusto ni Zoe dahil mahal na mahal ni RJ si Lynette. Dahil sa ginawa ni RJ kay Zoe, nagpunta si Zoe sa mental hospital para bisitahin ang totoo niyang ama na si Carlos. Nang sa ganun ay malaman din ni Zoe ang mga pinaplano ni Carlos dahil alam ni Zoe na alam na din ni Carlos na ikakasal na ang pinakamamahal niyang si Lynette sa daddy nitong si RJ. Hindi na daw mapigilan ni Zoe ang daddy niyang si RJ na magpakasal kay Lynette, kaya si Carlos na lang ang pag-asa ni Zoe para mapigilan ang kasalang magaganap. Pangiti-ngiti nga lang si Carlos kay Zoe, kaya nainis si Zoe dahil wala man lang daw gagawin si Carlos para mapigilan ang kasal ni Lynette at RJ. Dito na nga inamin ni Carlos na may ginawa na siya para hindi na matuloy ang kasal ni RJ at Lynette bago pa pala makapunta si Zoe sa mental hospital para sabihan si Carlos ay nakagawa at nakaisip na ng paraan si Carlos para hindi matuloy ang kasal. Inutusan pala ni Carlos si Dr. Romualdo na guluhin at siguraduhin na mawawala si RJ sa mundo. Kaya naman ito ngang si Zoe ay nataranta sa sinabi ng tunay niyang ama na si Carlos. Hindi napigilan ni Zoe na itanong si Carlos kung ano ang ginagawa niya sa daddy ni Zoe na si RJ. Dito na nga sinabi ni Carlos na hindi na aabutin ng kasal ang daddy niyang si RJ dahil nagpadala na siya ng bomba dito. Nagalit si Zoe kay Carlos dahil nag-usap na daw silang dalawa na hinding-hindi gagalawin ni Carlos si RJ para na lang kay Zoe. Pero ngayon ay nalaman ni Zoe na planong patayin ni Carlos si RJ. Nagbanta si Zoe kay Carlos na oras na may mangyaring masama sa daddy niyang si RJ ay hindi mapipigilan ni Zoe na sabihin sa lahat na nagpapanggap lang si Carlos na isang baliw para makaiwas ito sa batas. Hindi naman natakot si Carlos sa pagbabanta na ginawa ni Zoe sa kanya. Pagkus ay natawa pa nga itong si Carlos dahil oras na malaman ng iba na alam ni Zoe na nagpapanggap lang si Carlos na baliw ay pati si Zoe ay sabit sa pagpapanggap na yun. Kaya wala na naman ngang nagawa si Zoe kundi makiusap kay Carlos na huwag gawa ng masama si RJ dahil may ibang paraan pa naman daw para mapigilan ang darating na kasal nila RJ at Lynette. Pero sadyang mainitin ang ulo nitong si Carlos at gusto ni Carlos na desisyon niya ang masusunod kesa kay Zoe dahil gagawin ni Carlos ang lahat para hindi maikasal ang mahal niyang si Lynette kay RJ. Kaya kahit kalabanin pa ni Carlos si Zoe ay gagawin niya basta mahadlangan lang ang kasal ni RJ at Lynette. Nagmadaling umalis si Zoe. Agad niyang tinawagan si RJ pero hindi ito sumasagot sa mga tawag niya. Natataranta na si Zoe kung paano niya maililigtas ang daddy niyang si Robert sa mga masamang plano ni Carlos dito. Sinubukan ding tawagan ni Zoe si Annalyn pero bigo siyang makausap ito. Hindi alam ni Zoe ang plano ni Carlos
kaya natatakot si Zoe sa maaaring mangyari sa daddy niyang si RJ. Samantala, masayang dinadaos nila Lynette ang bridal shower na hinanda para sa nalalapit na kasal nila ni Lynette at RJ. May hinanda namang plano si Morgana para sa bridal shower ni Lynette na hinding-hindi makakalimutan ni Lynette. Ipapahamak ni Morgana si Lynette para hindi na ito umabot sa kasal nila ni RJ. Nagplano si Morganang mag-isa. Ayaw ipaalam ni Morgana kay Zoe ang mga plano niya dahil kung minsan nga ay hindi maintindihan itong si Zoe na bigla na lang nagiging mabait. Nagpunta naman si Morgana sa lugar kung saan ang bridal shower ni Lynette. Tuwang-tuwa si Morgana habang nasa labas pa ito. Excited si Morgana na magawa niya ang paninira ng pinaghandaan na bridal shower para kay Lynette. May pinagawa si Morgana na napakalaking karton sa mga tauhan niya, pati na din kay Olga. Tuwang-tuwa si Morgana nang makita ang malaking karton na gagamitin nila pagpasok sa loob ng bridal shower ni Lynette. Bigla namang kinabahan si Lynette na parang may kakaibang mangyayari nung gabing iyon. Pero nawala din naman ang kaba ni Lynette nang mag-umpisa na sila sa mga ginagawa sa bridal shower. Masaya si Annalyn dahil ilang araw na lang ay magkakaroon na sila ng isang masaya at buong pamilya kasama ang tatay niyang si RJ na dati nga daw ay pinapangarap lang ni Annalyn. Ngayon ay mangyayari na. Kahit napakadami daw ng pinagdaanan nila bago mangyari ang lahat ng pinapangarap niya. Isang malaking regalo ang dinala sa loob nila Lynette habang nagkakasiyahan silang lahat. Nagtaka naman sila kung kanino galing ang napakalaking regalo na pinadala kay Lynette. Na-excite sila na buksan ang regalo para kay Lynette. Pagbukas ng regalo, kinagulat nila ang bumungad sa kanila, si Morgana sa loob ng karton. Nagtataka sila kung bakit ginawa ni Morgana na ilagay ang sarili sa loob ng karton para lang makapasok sa loob ng bridal shower ni Lynette. Binalaan nila si Morgana na kung anuman ang pinaplano nito ay wag na niyang ituloy at tanggapin na lang ni Morgana ang kasalang mangyayari kay Lynette at RJ dahil wala naman na siyang magagawa dahil kapatid lang siya ni Morgana. At kahit kailan ay hindi sila magpapatalo kay Morgana. Kahit ano pang gawin ni Morgana ay tuloy na tuloy ang kasal ni Lynette at RJ. Ano kaya ang mangyayari kay RJ? Maililigtas kaya ulit ni Zoe si RJ? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!